Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Ngunit desidido po ako na ang buong puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga ilegal na operasyong ito. Matibay ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gamitin ang buong puwersa ng pamahalaan upang labanan ang mga smuggler at hoarder ng bigas. Ayon sa Pangulo, hindi titigil ang pamahalaan hanggat mabuwag ang mga nasa likod ng pagpupuslit ng bigas na nagpapahirap sa mamamayan. Inatasan na ni Pangulong Marcos ang mga kinaukulang ahensya na tiyaking na ipatutupad ng mahigpit ang mga polisiya at batas na may kinalaman sa usapin ng bigas. Inihalin tulad niya ang smuggling at hoarding na isang bukbok na sumisira sa pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Ang bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas ay sa merkado ang hoarding at saka ang smuggling at price manipulation na ginagawa ng mapagsamantalang mga negosyante. Kanina muling namahagi ang Pangulo ng sako-sakong bigas sa nasa 1,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Malate, Maynila. Bahagi pa rin ang ipinamigay na bigas sa nakumpiskang smuggled rice sa Port of Zamboanga na nagkakahalaga ng 42 million pesos. Para sa mga nakatanggap, malaking tulong ito sa kanilang pamilya, lalo na sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. Naku, malaking bagay na po ito sa amin, para sa amin to lalo pa ako single parents po ako. Makakatulong po ito sa aking pamilya dahil wala po trabaho yung asawa ko. Sa ngayon, umaasa lang po kami sa anak ko. Ang pamimili nito ng palay para mapataas ang imbak na bigas. Bukod sa supply para sa kalamidad ay tutugunan na rin ng ahensya ang pangangailangan ng mga mahihirap na mga Pilipino. Ito target ng Pangulo na kung kaya natin 15 days or even more, no, up to 30 days, we have the resources to do that. Sasamantalahin ng National Food Authority ang panahon ng anihan ng palay para mamili at gawing hanggang isang buwang pangangailangan ng buong bansa ang inventaryo nito. Ayon kay NFA Administrator Roderico Bioco, namimili na sila ngayon ng palay sa bago nitong alok na presyo na 23 pesos kada kilo. Mangangailangan anya ng 20 bilyong piso para makapag-imbak sila ng sapat na bigas. Handa rin anya ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines para pautangin sila ng pondo. sa ilalim anya ng Rice Tarification Law ay nasa 9 na araw na imbak na bigas lamang ang kailangan nilang ipunin. Pero nais anya ng Pangulo na mas marami pang mga Pilipino ang maabot ng ahensya. Target ng ahensya na suplayan ang 20% ng populasyon na nasa laylayan ng lipunan para hindi na rin ito makipag-agawan sa merkado. You know, poverty is another form of calamity, no? So it's an outcome of calamity, a man-made calamity, and that's why we're looking at providing a bigger role for NFA, you know, to combat poverty. Ayon pa sa opisyal, may plano na rin ang Pangulo para pagandahin ang mga pasilidad ng NFA para maiimbak ng mas matagal ang mga bigas. Samantala, kung si DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban naman ang tatanungin, ay hindi ito pabor na alisin ang taripa ng inaangkat na bigas sa bansa. Di haya-haya mga traders, tuwawa mga farmer. Pag-uusapan pa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kung kailan o dapat na bang alisin ang price cap sa bigas.